Ngayon naman, Audrey, pag-uusapan natin, alam mo ba, last year pumalo na sa 100 million ang populasyon ng ating bansa. Grabe, no? So, aalamin natin kung ano nga bang implikasyon nito. Ngayon, parang nadagdagan na ata na naman tayo. Oh, that's right. Parami tayo ng paraming mga Pilipino. O, dahil parami tayo ng parami, aalamin natin ano bang epekto nito. To know more about this information, let us all welcome our very special guest this morning. We have Executive Director ng Commission on Population. We have Dr. Juan Antonio Perez III. Good morning, Doc. Welcome to Good Morning, Boss. Morning, Doc. Good morning sa mga boss. Alright, Doc, to start off, ano po bang pinakamandato o function ng Commission on Population? Kami po sa Commission on Population ang gumagawa ng tinatawag na Philippine Population Management Program. Binabantayan namin particular ang tinatawag na population processes katulad ng fertility ng kababaihan, yung bilang ng mga namamatay, yung migration ng mga tao. Lahat ito para mapabuti ang pagpaplano ng ating gobyerno, mga ahensya niya, para sapat ang plano, hindi nagkukulang ang resources, at iba't iba pang bagay para naabot ng mga tao yung dapat matanggap nilang services para yung pamilyang Pilipino na siyang tinututukan namin ay may sapat na serbisyo, malusog, empowered, at maligaya. Director, sa inyo pong pag-aaral sa inyong ahensya, tayo po ba'y dumadami ng as expected or mas medyo mas mabilis yung pagdami natin sa population? Sa kasalukuyan, lumalaki ang ating population by a rate of 1.9% every year. Ibig sabihin niyan, mga 1.8, 1.9 million ang madadagdag kada taon. Last year, umabot tayo ng 100 million. Ngayon, 101.5 million na tayo. Kung nadagdagan tayo ng 1.5 million. Oo, so... As of today, yun, by next month, mag 101 na yan, 101.8. So, sir, since you've mentioned about ito nga, nadadagdagan tayo yearly, ito po ba ay mabuti at ano po bang implikasyon nito sa ating mga Pilipino? Well, ang ganitong pangyayari ay ginagamit nating batayan para mag-ayos ng ating mga budget sa eskwelahan, sa pangkalusugan, lalo na kasi itong mga bagong panganak na to, kailangan ng serbisyo sa nutrisyon din. So, kapag nakikita natin lumalaki ang populasyon, ang gobyerno at local government ay naghahanda ng serbisyo para sa kanila. Ang sitwasyon natin bilang isang developing country siguro ay masasabi laging kulang naman tayo sa resources, no? Na para sa lahat ng nating ninanais. Ang aming ginagawa lamang ay nire-remind ang local governments, ang national agencies na ganito na yung bilang, dapat ganito na yung i-allocate na resources. Pagdating ng mga 2050, mga 40 years from now, mag-i-stabilize na yung population. So, bago dumating yon, may pagbabago pa, may paglaki pa ng ating populasyon na dapat nating paghandaan. Sir, naiintindihan ko na, syempre, Audrey, kapag lumalaki yung population, tendency, syempre, yung government at yung mga talagang tumutulong sa nag-e-expand din sila or mas pinapaigting at mas pinapalakas nila para syempre mas matulungan yung mga Pilipino. Pero hindi po ba masyadong mataas na ito para sa ating bansa? May implikasyon ba ito or may masamang epekto kaya pumapasok dito yung family planning? Yes. Nakikita namin na ang epekto ng malaking populasyon ay napakahalaga sa level ng komunidad at ng pamilya. Ang isang pamilya na may isa o dalawang magulang na nagtatrabaho ay dapat magkaroon ng enough income para maaruga ang isa o dalawang anak. Kapag dumagdag pa ito sa level ng economy, nagkakaproblema sila. Nakikita namin na pag 3, 4, 5 ang anak ay masasabi ng nagkukulang ang panustos ng mga magulang, lalo na kung minimum wage earner ka lang. Kaya pagka nagsasurvey kami, tinatanong namin ang kababaihan, ilang anak lang ba ang gusto mo? Sasabihin nila mga 2, siguro okay na ang 3. Ang mga kalalakihan, nagsasabi naman 3, 4 hanggang 5. So, hindi yung desired o yung bilang ng anak na gusto ng lalaki at babae na magulang ay magkaiba. Sana para sa amin, yung mag-usap sila at magkaroon ng pagkakasunduan. Ilan ba talaga ang bilang ng anak na kaya nila? Sa buong mundo, nakikita namin na ang mga bansang umuunlad
tulad ng Thailand, Malaysia, iba pang bansa sa Europa, Japan, kadalasan ang bilang ng anak nila ay 2. Quality life. Yun, ang tawag doon ay replacement fertility. Ibig sabihin, yung 2 anak mo, sila ang papalit sa'yo sa lipunan. Kamusta po yung mga population control na mga proyekto naman ninyo? Dahil may mga balitang medyo lumalala rin yung mga teenage pregnancy. Yes, totoo yun. Ang tawag namin dito ay population. Hindi kami naglilimita ng populasyon. Ang gusto namin, kung ilan yung bilang na anak ng mga na gusto ng mga magulang, yun ang masunod. Ang tendensiya lang, pababa yung bilang ng anak na gusto. Ngayon, ang nangyayari rito, ang family planning program ng DOH ay tinutulungan namin. Kasi maraming kababaihan may tinatawag na unmet need for family planning. Maraming babae riyan, ang ginagawa para malimita o ma-space ang anak ay withdrawal, rhythm, calendar, na hindi epektibo. Lalo pang dumadami ang anak. Meron din mga kababaihan dyan na hindi sila nakakakuha ng sapat na serbisyo o commodity. So, ang ginagawa namin through local government population offices ay tinutulungan sila makakuha ng serbisyo sa health center or hospitals. Ang alam namin, isa sa bawat 3 babae na reproductive age gusto mag-family planning pero hindi alam kung anong tamang paraan at ano yung kung saan sila pupunta. So, ito yung ina-address namin sa tulong ng local government. Na ang bilang na ito, na 1 out of 3 ay mabawasan, na halos lahat sana ay magkaroon ng access dito. Pagdating naman sa adolescent, alam namin na bumababa ang edad ng menarche o yung edad kung kailan nagre-regla ang babae. So, nakikita namin sa pagbaba nito, dumadami rin yung nanganganak na teenager. Nakikita namin na 1 out of 10 na teenager between 15 and 19 ay either buntis na, nakunan, or may anak. Medyo mataas masyado yun para sa ating bansa at makikita natin kung maaga ka mag-anak, pagdating mo ng 40, baka 10 o higit pa ang anak mo. Hindi makakayanan yan ng normal na pamilya. And we don't encourage this kasi syempre yung health risk din na maaaring makuha ng isang ina. Alam mo, Audrey, nakita natin na marami rin unwanted pregnancy talaga. So that's why it's really important that we create public awareness, ma-educate natin lalo na yung mga kabataan patungkol sa healthy family planning. Pero yesterday, nagkaroon po kayo ng summit. So can you tell us more about this? Yes. Isang binabantayan din namin yung migration. Araw-araw, 1,000 Pilipino ay naglilipat bahay. Lumilipat sa ibang probinsya o ibang bayan. Nakikita namin na ang pupuntahan ng mga gustong mag-migrate internally, hindi yung palabas ng bansa, ay Calabarzon. Noong nakaraang panahon, ang gustong puntahan ng mga tao ay Manila. Pero nagbago na, Calabarzon na. Kaya ang Calabarzon, ang paboritong puntahan ngayon. Pero may implikasyon yun. Dapat maghanda yung local government ng mga serbisyo para sa migrant. Nakikita rin namin sa bawat Pilipinong nagmamigrate, karamihan sa kanila kabataan, high school education, pero 1 out of 4 sa kanila hindi nagsasucceed. Nagkakaroon ng walang trabaho, walang titirahan, kaya maaring sila yung nagbubunsod ng problema ng informal settler, doon ang gagaling yung mga nakatira sa mga ilog, sa katulad ng payatas, mga dump site, dahil wala sila ay mapupuntahan. So, dapat bigyan ng pansin yung sitwasyon nila. Alright. Audrey, marami tayong natutunan ngayong umaga patungkol sa, syempre, sa paglaki ng population sa ating bansa. Napakagandang topic nito dahil kung medyo kulang na yung oras natin. Pero ganun pa man, sa mga boss po natin nanonood ngayon, sana mag-control dahil lumalaki na ang populasyon natin mga Pilipino. Ayan, at maraming salamat. Thank you so much for joining us this morning. Yan po si Executive Director Juan Antonio Perez III ng Commission on Population. Okay, maraming salamat po, sir. Diyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning Boss.